it is the policy of the state, no, to promote high ethics in government, and that public officers and officials shall at all times be accountable to the people. So since one of your members has committed a crime and the regional trial court nag-guilty na siya, found guilty na siya. So since all public employees are accountable to the people, the ball is on your hands na, no, to act on it. Kasi hindi na nakapaghintay ang mga members po ng IP na kayo ang mag-action doon sa conviction na nangyari. Wala naman kayo action. Sila na po ang nag-file ng kaso. So it is already in your hands to show to the people whether or not public office is really a public trust. Whether or not the trust reposed upon you is really due to you, because something has to be done in this case. A legal anomaly is happening, and therefore it is already in your hands to correct this. Dato, unahin ko na po si Dato Alan. Sir, ano po yung final natin kahapon? Dagdag na mga detalye. Bakit po ba naghain kayo ng ng complaint sa Ethics Committee versus Congresswoman Franz Castro? Actually sir, pinailan po namin si Franz Castro dahil sa kasi convicted naman siya last year 2018. Hanggang ngayon siya sir ay nandoon pa sa House of Representatives. Tapos pinapurso namin, pinailan ng Code of Ethics for government official and employees, kasi hanggang ngayon nandoon pa siya sa House of Representatives. Wala pang action sa kamara. Dapat pinapurso namin yung ethics complaint para may action po sa House of Representatives, yung makasuhan siya ng administrative case po as government officials po. So, in short, kalaban ng tribo si itong Franz Castro. Actually po, sir, since 2018 po ay pinadeklara namin ng persona non grata si Franz Castro dahil sa kanyang ginawa sa aming tribo na parang walang respeto sa kanyang pagpasok doon sa ancestral domain ng Atamanobo. Partner? Makakasama naman natin ngayon live via Zoom ang legal counsel po na si Attorney Israelito Torion. Attorney, mayong gabi. Mayong gabi pod. Mayong gabi sa tanang mga naminaw niining sikat kayong programa SMNI. Sir, mayong gabi ninyo din ha. Opo, unahin ko lang, attorney, ano po yung nakikita ninyo na legal na basehan para talagang matanggap itong ethics complaint po nito na hindi na magtagal bilang kongresista itong si Franz Castro po? Well, ang legal na basehan niyan ay Republic Act 6713 in relation with Section 40 of Executive Order 292. May krimen kasi siyang na-commit. And for every crime that is committed by a particular person, there is a requisite civil liability as well as administrative liability. And since public officer siya, nag-take siya ng oath of office under Section 40 of Executive Order 292. So he is already governed under our civil service rules, and according to Republic Act 6713, it is required that his actions must be in accordance with civil service rules and regulations, and that he must act with loyalty to the Republic and the high commitment to public service. Yung krimen po na nagawa niya are antithetical to the provisions of Republic Act 6713 and a direct violation of his oath of office as a public officer. So, since yung krimen na found na beyond reasonable doubt na guilty talaga siya,
So yung administrative aspect niya, pwede talagang ma-file ng mga complainants, which in this case, itong mga Atamanubo. And kaya nga, hindi ito harassment because as a public officer, he knows na for every crime, there is a civil as well as administrative consequences. So ito po, consequence lamang. We are even surprised why the leadership of the House did not take a motu proprio action, no? They can take a motu proprio action sana because it is very disconcerting to know that a sitting member of the House of Representatives, no, who has been found guilty of a crime, no, is still sitting as such despite the fact na may conviction na. And dapat sana sila na lang sana nag-initiate ng motu proprio proceeding kasi ang administrative case nito requires only substantial evidence, no? So, which is a kind of evidence very much lower than proof beyond reasonable doubt. And kung yung House of Representatives was very concerned with their reputation, with the standing before the public eyes, no? Insofar as the House of Representatives is concerned, they could have acted motu proprio or on its own. Pero wala eh. So nag-decide ang mga leaders ng Atamanubo to file this case po. And nag-assist lamang po kami, no, through GMC Law School also. Yang maganda dyan at matalino, estudyante ko yan, si Arian Ramos, no, na matagal ding nakatira doon sa Talang-Ingod po noon. Opo, attorney, at maalala natin, isang kongresista din ang kanilang, 'di ba, tinanggal sa roster nila diyan po sa Kamara sa katauhan po ni Congressman Arnie Teves, kung saan hindi naman siya convicted. Itong pinag-uusapan natin, Party List Representative Franz Castro, convicted ito. Kaya parang hindi naging pantay ba itong naging pagtrato, or dapat hindi ibaliwala ng liderato ng Kamara itong ganitong reklamo, attorney? Yes. This is really a litmus test, no, on the part of the leadership of the House of Representatives. Kasi dito, convicted talaga yung member ng Congress. Unlike dun kay Arnie Teves nga, tama ka, wala pang wala pang conviction yun. So he still enjoys presumption of innocence, yet may ginawa sa kanya. So since walang ginawa, no, despite ilang days na since the conviction doon sa Regional Trial Court, kaya yung mga natibo na po, yung mga victims themselves, yung community leaders ng indigenous peoples po ng Talaingod ay nag-act na para makita natin kung anong gagawin dito ng liderato ng House of Representatives. The ball is on their hands na. Kasi klaro na masyado, convicted na ito. So ang administrative aspect of the case should likewise be looked into and should be investigated thoroughly so that the appropriate penalty can be meted against this particular individual. Po, Dato Andigaw, sir. Pwede mo mong maikwento anong pinag-ugatan ng kaso ni Franz Castro na deklarado siyang na-convict siya sa child abuse? Kuan, sir. May gabi sa tanan. Ako si magpailap ako sir, si Dato Andigaw Agay. Unsa may nungdan niya nag-anime sa Manila, sir. Kaya di kami nakaibalo nga. Imbis nga suspended na si Castro, nano ka nga naapaman sa gobyerno. Dapat nga suspended na, wala na. Convicted. Dili na Convicted. 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 Opo. Oo. Nanong nga apaman siya. Sa ato pa, wala kami tuo nga wala na si Castro sa gobyerno. Niya karon kay naapaman sa gobyerno, nag-anime sa Manila, kay nanong ingon na naman. Sa ato pa, nagtulog ang gobyerno. Wala atim na ang problema sa tribo. Mao na, sir, kanang giingon ni Castro nga nangaras ni, siya ang nangaras sa amo nga wala nanangid sa amo pagsulod sa Talaingod. Mao na ang nag-anime dire kay para
may balang gyud namo og kinsang gobyerno amo tabang sa amo kung walay mo tabang sa amo para may balan namo nga si Castro mo man ang naggatag og problema sa amo malinaw na ang talaingod wala na impi gumikan kay wala na si Ocampo wala na si Castro o na si Castro sa Manila mao na ang kami nga tribal leaders nag-declare mi og kanang gitawag nga rata nga Persona non grata. ipay lang yun namo si Castro og kaso kay para mawala gid sa gobyerno. Kana lang. Matanong ko rin si Ma'am Arian kasi dati po kayo sa CPP-NPA. Itong ganitong galawan ba ng mga konektado sa CPP-NPF, yung pagpunta sa mga bundok, pagpunta sa mga IP community, paghimok sa kanila, saan parte ito? Parte ito ng kanilang mga propaganda para palakihin ang organisasyon? Before that, no, why is it na andito ako? Sabihin ko lang, our organization, Kalinaw Southeastern Mindanao, is a regional federation ng mga former rebels sa Southeastern Mindanao. That's why SAMR. And for us, it is very essential to really look into the welfare of the indigenous peoples kasi po, ako in particular, I stayed in Talaingod for almost 7 years. So, ang timeline ng 2018 na nangyari yung situation na yun, we were the ones who operated sa area ng Talaingod. And Okay, balikan ka lang namin na Arian sa balik lang, ayusin lang natin yung audio. Kay Dato Alan muna. Balikan natin yung pagpunta nila mismo doon sa area. Ano bang sadya nila doon? And nakita natin pumalag yung mga magulang, mga elders, mga IP leaders, kalaunan. Para at least alam ng ating mga kababayan kasi naganap ito mga taong November 28, 2018 po. 2018, okay? During Duterte administration. Yes po. Sige po. Actually po, yung pagpasok po ni Franz Castro doon sa amin, sa Talaingod, ay ang pagkakaalam namin, sir, doon sa area, may 5 van po paakyat doon sa sir, sa bundok, sir. Tapos ang kakaalam namin, sir, yung mga tribal leaders there through radio, yung Bauping, sir, na mayroong ban pumasok doon. Tapos yung mga IPS leader, yung mga tribal leaders, sir, is kasi hindi nila alam kung sino po yung nagpasok doon sa ancestral domain po ng Atamanobo. So, bilang technical arms ng IPS, ng Tribal Council of Talaingod, ay pinatawag po namin yung bagani namin, yung tinatawag nilang Alamara. Yun po yung team leader po, si Dato Andigaw Agay. Tapos pinatawag namin, parang inuhold namin. Tapos si Dato Andigaw Agay ay well-coordinated PNP of Municipality of Talaingod. Then EFP. Para kasi hindi man kami mabawal yung pag-hold sa amin, sa kanila, yung coordinate kami ng PNP. So tapos nandoon na yung PNP. So yun ang kuan nila. Tapos ang napakasakit sa amin, sir, kasi based in Republic Act 8371 ay may sarili kaming good governance ng aming lupang ninuno. Tapos yung tuloy si Franz Castro ay pumapasok na walang pahintulot, walang paalam. Yung tinatawag namin nga consent. Kung sino po yung papasok sa ancestral domain ay kailangan po kumuha ng consent ng IPS leader. Pero itong pagpunta nila dito during that time, ilang beses na nila itong ginawa? Kasi ang kanilang palusot is nililigtas lang daw nila yung mga kabataan. Actually, sir, nandyan man yung kasama namin, yung parent ng mga isang yung out of
yung 14, nandiyan yung isa, no? Yun ang isa yung nag-complain sa kanya. Tapos kasi ganito ang nangyari, sir, yung November 28, 2020, kasi ang sabi po ng parent na tribal leader doon sa yung sitio, ang sabi nila nagkaroon sila ng session, yung school, no? Nag-eskwela, nag-aaral yung mga kabataan nila doon, tapos hindi nila alam alas 4 pa ng mag-apon yung ano yung tawag, alas 4 pa, hindi nila alam yung mga bata nila susunduin na pala yung nila, no? Iba magsusundo. Oo, yung sila Franz Castro. Tapos pinalakad nila, walang walang ilaw, walang escort, sila yung sinasabi nila nga teacher nila. Tapos yun ang nangyari, sir, yung nag-complain yung mga parent kasi hindi nila alam nga dadalhin na yung mga anak nila dito sa Davao, doon sa Davao. Yun ang nangyari noon, sir. Okay, balikan lang natin si Arian. Baka okay na yung audio. Yes, Arian, yung kanina. Okay na. Wala pa, okay. Sige, mamaya na lang. At baka may dagdag na tanong si partner MJ. Tsaka balikan lang natin Datu Andigaw, no? Nakurat mo. Sundoon ng mga bata sa van. Pakikwento po, ano pang Ingon detalye? ani, sir, ang pagkahitabo. Ngayon nanawag dito sa si Kiyo Igang na nag-agi na ang 5 kaban. Gipangutan na sa security dito o mga dato sa Igang kay kami nag-alsa lumad yun ni sir. Critical ang area namo. Karon nanawag na nagsulod nga 5 kaban nya mga pastor daw nga naay mga dibliya gidala, mga baka kayo ang dibliya nila. Unya karon tawagan ko dito sa GBL, nagbaba ko sa Santo Niño. Akong giabangan diya sa sintro gid sa Santo Niño. Pagpara na ako sa 5 ka bahan, wala na yung mga suga sa bahan. Ang naisuga, diya sa driver sa bahan, wala may suga. Ang naisuga, kana si Ocampo na lang ang Sa naisuga. Turo Campo. Oo. Pero murag lighter man siguro ang gipasigan niya. Mao nang akong giingon, dalon na nato sa police station. Dito Dalhin na sa police station. Ito na yung ito na yun kasi sa, yun yung sa eksena police na yun. station na to eh. Police station nato dito. Mao nang kauban namo nag-assist, police, og sundalo kay para madala dito sa police station. Para walay pangitabo ni Ocampo og si Castro. Unya, pagkaabot namo sa police station, wag gyapon pasiga ang ilaw sa van. Sa likod. O sa sulod din sa sulod mismo. van. Hindi pinailawan. Di ay ang mga bata, sir, gisuksok diri sa lingkuranan sa van. Tago yung mga bata. Okay. Na, So may malis talaga. di sulti ang pulis nga asa naman ang mga bata. Di nagsulti si Castro nga wala may mga bata. Di unsa may gihimo nako, giadtuan nagsinungaling pa siya. Oh. Na sinabi niya na walang bata sa loob ng van. Nagparking nga ang van diha. Niya karon giadtuan na nako, ingon ko kung dili ninyo karon pasigaw ng ilaw sa van, hapakon nako aning kilid sa van. Gipasigan nila. Unya ang maestra na lang, ang dili man maestra mga grade 3 pa man siguro ang ingon nila ang mga maestra. Unya ang mga bata gisuksok nila sa lingkuranan, mga ingon anak pa, gagmay. Ingko gawas mo gawas, unsa ang paggawas nga di man makaila ang bata sa tribo. Kay nanong pagawasan man may lag na kailami sa inyo. Unsay gihimo nako, gipambira nako kay gipangatod nako sa police station dito. Kay pakaon namo dito sa sulod. Nahurot gyud ang 5 ka bahan na abrihan, tanan ang mga babae katong mga pastol ng kuyog. Dito na sa sulod. Nga mo nang giingnan nako sa Ocampo og si Castro nga karon adlaw ihumol na ang
giblihan ninyo. Kahit ako dili ko mutuan ng giblihan ninyo, nanluko mo sa amo nga mga bata man jay ang tuyo ninyo, nangidnap mo. Oh, kay ingon mo, magtanaw mo sa tukuran og simbahan, unya karon nanong alas 5 naman nanong mangita pa mo tukuran og simbahan. Mao nang nahitabo, sir. Nga pag abot niya diha, wala na ako kuyog sa pag hatod na sa kapalong. Kay na lupad naman po mi diri sa Manila, kay na may meeting nga mo kang Sir Kapuyan sa party bitaw sa kanang salupungan nga Kay Attorney Torion, sir, maraming nagtatanong. Kasi convicted na ito, bakit hindi pa nakakulong itong si Franz Castro? Well, kasi yung crime committed niya ngayon is yung penalty is a little bit more than 6 years. So under the law, under our present dispensation, pwede siya go to a higher court, no? Which in this case, pwede siya maka-appeal sa Court of Appeals. So dito, I think nag-appeal sila doon sa Court of Appeals and pwede siya mag-pray doon sa korte to be allowed to remain free based on his bail bond, or in certain cases also the court may require a posting of another bond. So dito baka inallow siya ng korte to be temporarily free on account of his bail bond, of her bail bond. Yun ang nangyari dito. Pero sa kabila nito, yung pagiging convicted niya, nakikita nyo na unethical pa rin ito para sa isang kongresista. Siguro tapusin muna yung proseso bago talaga, kumbaga, para maging patas sa lahat. At kung may inaalagaan sila na imahe dyan sa Kamara nga. Yes, to protect the institution itself, the House of Representatives could have done something. Why? Because she is a member of the House of Representatives, and the way she is being treated in the House of Representatives has a certain effect, no, on the part of the people. May epekto 'yan sa tao kung ano ba ang pagtrato sa kanya. Konbiktado na siya. So, dapat sana merong independent proceeding na ginawa yung House of Representatives para madetermina kung may administrative liability siya. Kasi yung administrative cases kasi iba yung ebidensya na kailangan, substantial evidence lang. That evidence which is sufficient to lead a reasonable man to believe that a crime has been committed, and that the person accused of the crime has evidence that he has committed it. So kumbaga, yung quantum of evidence dito hindi masyado malaki kesa, or mas mabigat kesa sa criminal cases na proof beyond reasonable doubt talaga. So dito, kasi may proof beyond reasonable doubt na may basis talaga sana na may administrative proceedings na ginawa doon sa House of Representatives. Wala. So nag-file na itong mga biktima po ng krimen na nagawa po ni Franz Castro sa House of Representatives para a proper proceeding can begin in order to determine kung meron bang administrative liability si Franz Castro dito. Kasi yung kay Congressman Arnie Teves, if you note, yung accusation sa kanya ay yung murder man yun. But he was not expelled because of that, ha? Ang expulsion sa kanya, if my memory serves me right, was because of his failure to attend the hearings, or the failure to perform his duties as a congressman. And yun naging basihanan kung bakit siya ay na-expel. Dito naman, ang magiging basihanan na dapat may administrative liability sa kanya ay yung child abuse na nakumit niya sa mga bata. Kaya nga inattach namin yung mga
affidavits ng mga victims naman at yung proceedings po ng korte naka-attach po dun sa complaint at saka yung mga iba pang mga ebidensya para magkaroon ng independent proceeding talaga doon sa House of Representatives, and the proper administrative penalty can be meted against her, no? Pwede namang pinakababa, reprimand, pwedeng censure, pero pwede ring suspension at pwede ring expulsion. Yung pinipray namin is expulsion. Opo, attorney, si Ma'am Marian, way back 2019, ma'am, nasa 55 na mga salubungan schools ang pinasara po ng DepEd. Ano ba ang ginagamit? Paano ba ito ginagamit ng CPP and PNDF sa kanilang recruitment? Kanina I was asked no, regarding dun sa ginawa ni Franz Castro. So as former paano ba natin sabihin? Former NPA no, doon sa hindi ko na kasi kina-claim. Former NPA doon in 2014 I was one of the cadres no na nagtayo talaga sa salubungan schools. So I was tasked to build schools particularly in Barangay Palmahil and Barangay Dagohoy. So nakapagtayo po kami ng 21 schools sa Talaingod, Davao del Norte in particular. Aside from that, yung sinabi mo na 55 schools, it's a mandate of the Communist Party of the Philippines to establish schools because si Talaingod, Davao del Norte ay meron ng municipal level shadow government. So ibig sabihin, nanalo na kami sa aming inilunsad na People's Democratic Revolution sa panahon na yon. So, si Franz Castro bilang isang member ng Communist Party of the Philippines ay isang miyembro ng Legal Front Organization na siya ngayon ay nagtatago bilang kongresista sa ACT Party List together with other congressmen no, sa Kabataan Party List and sa Gabriela. So, there are those people na ginagamit para sa parliamentary struggle. Pag sasabihin nating parliamentary struggle, ito yung isang forma ng pakikibakal under the People's Democratic Revolution, which is may interplay siya with the armed struggle. So, kami na nasa bundok ay merong very close, no, hindi naman actually very close coordination sa lahat ng ginagawa ng mga miyembro ng komunista ng CPP na nasa parliamentary struggle. So si Franz Castro at that time in 2018, siya po ay isa sa mga tao kasama si Saturo Ocampo na ginawan ng paraan para madepensahan si Talaingod kasi we were under attack by the 10th Infantry Division. So, ibig sabihin, ang mga tao na nasa urban, sila ang mga tao na nakikibaka para sa legal na pamamaraan para protektahan kaming mga NPA na nasa bundok. That's why the party mandated na ipababa yung mga bata na mga estudyante ng salugpungan schools at sila dapat yung tatanggap because they had this legal standing to protect the children kasi nga mga kongresista sila. Mga kongresista siya at former congressman naman si Saturo Ocampo. So doon natin makikita na yung interplay ng parliamentary at armed struggle, it is very clear na ang purpose talaga ng salugpungan schools, that's why na-shutdown siya, is terror grooming. Breeding ground siya ng mga kabataan para maging miyembro ng New People's Army. Tuturuan magalit sa gobyerno. Hindi lang turuang magalit sa gobyerno, but in a violent way. Because we teach children, no, napakabata pa, no, napakamurang edad pa. We teach children aside from magalit, but we teach them how to bear arms, to kill of course, members of the Armed Forces of the Philippines. So kumbaga, malayo ito doon sa curriculum ng kinikilala ng ating pamahalaan, yung sa Department of Education. Kaya pinasara kasi balita ko, pati yun nga, nabanggit mo, yung paano humawak ng armas, paano mag-disassemble ng armas. Kasama yun sa tinuturo din. Hindi naman. The school itself, no, it is operating naman in a legal way. So because DepEd permitted na mag-operate ang salugpungan. Pero in a way kasi, yung teaching niya, hindi siya same sa teaching ng, ordinary schools under DepEd. Kasi
may hawak kami na curriculum. So yung curriculum na yon, because isa sa mga itinuturo sa mga kabataan is yung magalit ka sa gobyerno. So yung curriculum na yon, may mga tanong doon na sino yung berdugo, letter A, military, may mga ganon. So because of that kind of education na natatanggap nila, tapos syempre doon sa community, andun lang kami sa gilid-gilid. No? Tapos yung mga pamilya nila, mga members ng NPA. So after a while, kung gusto nilang pumunta doon sa kampo namin, pwede silang pumunta doon. Doon na sila mag-integrate sa amin. So kami na yung NPA na mismo yung nagtuturo sa kanila. And then we will, because meron na silang foundation ng galit. So syempre, kami as part of our organizing, we need them to become agitated. So sasabihin namin, sige, mag-NPA ka na, o ganito, ganyan. Yung mga bata doon, their dreams is not just about being, becoming a doctor, a lawyer. Ang gusto nila, maging commander ng NPA. Kasi gusto nila makahawak ng M16. That's why, sa panahon namin, meron kaming napasampa na 30 minor students coming from salubungan schools. Naganap itong krimen 2018. Nag-surrender ka ata panahon ng 2021. pandemic or 2020 before 2021. pandemic, no? So, na-monitor mo ito lahat. Kumbaga parang, kasi nagalit na yung mga magulang eh. Paano umabot sa punto na nagalit na kayo? Kasi kung matagal na rin kayo nag-operate doon, so ano yung dahilan kung bakit pinigilan ninyo at hindi nyo hinayaan yung mga bata or hindi nyo hinayaan sina Castro na makuha yung mga bata, Dato? Actually, sir, parang kasi hindi namin alam po, sir, na papasok yung kinukuha yung mga kabataan. Ang kakaalam lang po ng mga parent po ay nag-aaral po yung mga bata doon sa kanilang... Pero hindi nyo alam kung ano yung klase yung tinuturo doon? Hindi po alam ng mga parent po kung ano po yung mga strategy, yung ituro sa kanila, yung mga kabataan. Pero kayo po mismo, sinubukan din na ma-recruit ng CPP, NPA? Actually, sir, yung sa noon, sir, ang dami ng MP doon sa aming lugar, sir. Pero hindi kami sir, hindi kami alam po ni Kamarikit yung ang tagal naman ni Ma'am Marikit doon sa amin. Ano yung ma'am, kumbaga nakikita ninyo na parang yun nga 2018 ito hindi naging successful yung inyong pagano doon sa sa mga bata at nangyari ngayon na nahuli nga yung mga sina Castro and Satur. Ano po yung, why is it na hindi naging successful? It's because at that time, malakas na yung, yung campaign against sa amin. And it's because of the EO70. No, it really affected us. And yung mga panahon na kasi ngayon noon, marami na yung nag-surrender. And if I'm not mistaken, that was Dato Gibang Apoga, surrendered in 2018, and because of that, dahil siya yung naging mayor ng shadow government namin, he exposed the underground operation. Kaya dahan-dahan nang lumalabas yung mga katotohanan kung sino yung nag-ooperate sa Salugpungan Tatanoy Kadungon Community Learning Center. At ayun, nagdo-domino effect na siya. Kasi marami ng mga masa na nagsusurrender. So sa amin, sa prinsipyo, kung wala kang masa, walang kwenta yung hukbo. So, because yun nga, mabilisan yung pag-surrender ng mga tao, eventually, andito na kami. That's why we're here right now to help each other because naniniwala naman tayo na our struggle could be redirected. No? Kaya andito kami. So, this complaint kasi, hindi lang kasi to simpleng complaint because Franz Castro is nakalabag siya doon sa Code of Conduct, etc. But this ethic complaint is more than that. Dapat panahon na to na ma-recognize ng government na merong Communist Party of the Philippines member na nasa Kongreso. So, why is it that you're allowing someone to talk
to be seated in the Congress na the only purpose, why is it na andyan sila, is to destroy the government. So, why is it that the government allows people like Castro, like Raul Manuel, and Arlene Brosas, pumapayag ba ang gobyerno na sirain ng Communist Party of the Philippines ang gobyerno natin? No? It's a call for them to be awakened kasi yung kung totoo kang naniniwala at nagrerespeto sa karapatan ng indigenous peoples, dapat pinaalis nyo na siya. Dapat hindi nyo na siya pinagsasalita. So, if Castro will always say na harassment ito, it's intimidation, may mga tao na nagtuturo sa kanila, hindi po kami bobo. Because our complaint, the complaint of the indigenous people is rooted from their historical experiences for like how many decades na hawak-hawak ni CPP, NPA ang Talaingod, no? More than 3 decades. So, dahil bumitaw na sila sa CPP, NPA, it is high time that we expose what is the truth. Kasi ang pinaka-napaka-insulto sa lahat, hanggang ngayon, dala-dala pa rin ng Kabataan Party List, dala-dala pa rin ni Franz Castro, yung panawagan sa IP community, lalong-lalo na sa Talaingod. They're saying that they need to help the indigenous people na maitayo ulit ang Salugpungan Tatano Ikonogon Community Learning Center, etc., etc. I hope that the government would realize na everything na sinasabi nila is not really genuine dahil mandato yun ng Communist Party of the Philippines. Hindi yun dahil advokasya nila. Meron pa bang dapat katakot sa kanila? Or dapat pa bang matakot ang gobyerno sa kanila? Considering na grabe na yung pagkapanalo, lalo na during past administration, talagang napilayan na ng gusto itong CPP, NPA, NDF na talagang hanggang ngayon ito tolerate pa nila sila. The number one question is that bakit matatakot ang gobyerno? No? Why is it that matatakot ang gobyerno na supposedly the government will really be the one na dapat magpakita ng political authority because they are the real the Republic of the Philippines is the real government, no? So hindi pwedeng matatakot tayo sa Communist Party of the Philippines na nabibilang lang naman sila sa kamay, but eventually because kahit nabibilang sila sa kamay, but because they have this ideological advantage dahil meron silang Marxism, Leninism, Maoism, pero at the end of the day, they're still waging violence. So dahil meron naman tayong malaking paniniwala sa Philippine Constitution, at kung totoo talaga no, na genuine tayo na tumitingin sa welfare, hindi lang ng mga indigenous peoples, kung hindi sa buong toiling masses, gagawin natin yung karapat-dapat. And number one is that, paalisin yung mga taong paulit-ulit na naming sinasabi ng mga membro ng Communist Party of the Philippines. Po, si Dato Andigo naman, Dato, nidagan og senador si Franz Castro. So may masulti sa tribo, ana. Di, ang mukha ni ang nag-anime diri, nga dili kami gusto nga mudagan og Senado si Castro. Kay dagan na ang sa amo ulito na ako pagsulti, wala mo po gidaog-daog din siya ni Castro. Nga kanang istorya kanina ni Kuan na dagan na ang namatay sa amo Ang mayor namo gipatay sa MP. Diya pa mi nag-alsa ang mga lumad. Nga wala kami nag-ingon sa sundalo nga mag-alsa mi. Diya na nagtabang ang sundalo nga naitabo na. Na MP na ang among ipangita. Muna ang hanyo na ako sa gobyerno nga tanggalong din si Castro sa pwesto sa Senado. Dili gid pa dapat priso na. Kay Dato Alan lang, may singit ko lang bago lang si Attorney Torion. Sir, nakamit nyo na ba sa tingin ninyo yung hustisya kahit convicted na ito
sa ginawa ng CPP-NPA, lalo na led by dito nila ni Franz Castro sa inyo, sa takot na idinulot ninyo sa inyong komunidad. Masasabi mo bang nakuha na yung hustisya or hindi pa? Actually, sir, yun po ang bakit nandito po kami. Kasi until now, hindi pa namin nakukuha yung justice, no? Yung particular sa aming rights, parang hindi pa namin nakakuha hanggang nandyan pa si Castro sa Kongreso. At napatuloy pa rin siya na nandoon, nag-upo bilang isang kongresista ng ating gobyerno. So hindi pa namin nakuha yung justice po. Opo. Kay Attorney Torion, Attorney, maitanong ko lang po, gaano ba kalakas yung mga batas, no, na may kaugnayan sa ating IP community, or may needed pa ba kayo nakikita rin para sa kapakanan ng mga IP? Well, if you will analyze Republic Act 8371, no, it really protects their rights already. It is a matter of implementation, which is the problem. Ang pag-implementa lamang ng batas. Pero I have studied it kasi yung isa sa pinaka magulo din na kaso na na-handle ko noon, I think yung kaso ng mga IPs dun sa Malalag. And at that time, RA 8371 was passed in 1997. Its constitutionality was decided by the Supreme Court in the year of 2000. And then one of the first titles that was issued was this title in Malalag, no, of the Heirs of Igalan Gubayan. And at that time, hindi pa masyado respetado yung NCIP kasi bagong batas nga. But we were able to defend, no, its legality. Nakarating kami sa Court of Appeals, and if you will analyze the law, nandun na po yung dapat na respeto na ibigay doon sa mga IP's rights, their customs and traditions, no? And their right to live there and their right not to be evicted therefrom, no? Nakasaad na doon. Kaya nga itong ginagawa ng mga IPs dito ngayon, no? Specifically itong pag-file nila ng kaso against Franz Castro is really noteworthy. Why is it noteworthy? Kasi we have a situation here na sina-challenge nila ang House of Representatives to act justly and to act rightly and to act legally. Why? Kasi contradiction in terms. Kung ako, legal lang kasi wala naman ako masyadong alam sa internal workings ng NPA, no? Sa aking legal na pananaw kasi dito, contradiction in terms yung isang congressman, kung totoong miyembro siya ng NPA, no? At saka congressman siya, contradiction in terms sa oath of office niya under Section 40 of Executive Order 292. Why? Because in the oath of office of all public officers, before they discharge their office, they take an oath or affirmation to uphold and defend the Constitution, and that he will bear true faith and allegiance to it, obey laws, legal orders, and decrees promulgated by the duly constituted authorities. Ano naman pakay ng NPA? Isn't it a fact na yung ang pakay nila is to destroy this government, to topple the government? Paano yan? Isang kongresista, kung totoo nga miyembro siya ng NPA, he has sworn, she has sworn to defend the Constitution, yet yung aim ng NPA is to crush that Constitution, to crush this government and install a Marxist-Leninist government. So contradiction in terms. So it is now incumbent upon the House of Representatives to do something about this, to conduct an honest-to-goodness investigation on the matter, because we have a very, very controversial situation where persons who are dedicated to topple the government are now serving the government and enjoying the benefits, the multi-million benefits which are, enjoyed by these people. So kumbaga, kung totoo ito, no, I'm not saying na totoo ito kasi wala nga akong inner knowledge sa inner workings ng NPAs. Pero kung totoo yan, then the House of Representatives has to act on this.
because this is a legal anomaly and this must be corrected by the leaders of the House of Representatives. Opo, siguro rin mensahe po sa ating mga panauhin. Unahin ko lamang po si Dato Alan, sir. Okay, so yung sa akin lang sir, no, ang panawagan po ng ating government, particular sa ating House of Representatives, pinaabot po namin yung aming hiling sa Kamara na sana mabigyan ng aksyon ang lahat na sinasabi sa lahat ng at ang lahat na sinabi ni Castro ay walang katotohanan. Kaya nandito po kami para ipaabot sa inyo, sa ating lahat na dapat mapaalis na sa kanyang posisyon at dapat makasuhan na siya ng administrative case, Code of Ethics for government official and employees, Republic Act 6713. So, yun po, pag may action na, parang nandoon na yung justice po ng katutubo sa para makamtan namin o ma-feel po namin yung may government pala na nagtulong sa aming mga hinain at yung ginagawa po ni Franz Castro sa amin. Kasi hanggang ngayon wala pang desisyon, no? Kaya panawagan po namin sa Kamara na dapat paalisin na po through administrative case na pinail po namin. Dapat hindi po nila balang pasakang ano yung tawag, yung parang baliwala nila. Dapat maaksyonan agad para yung justice makamtam namin sa buong tribo po ng Atamonobo ng bayan ng Talaingod. Ms. Arian? Ayun na po. For me, no, we respect Franz Castro's right to exhaust all of the remedies, no. Lahat ng remedies in order for her to prove that she is not guilty beyond reasonable doubt. However, she should also respect the rights of the indigenous peoples to exhaust all of the legal means para makamtan nila yung totoong hustisya. And for me, being a former CPP member and now the president of a former Calino SCMR, expelling Representative Castro would send a powerful message. If they would expel, and we expect that they would expel her, that government institutions will not be used as platform to advance the CPP's revolutionary agenda, and that public officials must prioritize the genuine interests of the people over ideological schemes. And of course, this is a call to action, no, sa House of Representatives to demonstrate that ethics matter, that public trust is sacred, and that justice is non-negotiable. So the people deserve leaders who are accountable, sincere, and aligned with the principles they promote. For we believe, no, that we believe po na sa ganitong mga panahon, kung hindi po talaga aaksyonan ng House of Representatives, it would not just take a very long time. Mismo po ang IP community ay magagalit sa gobyerno, and we do not want them to be frustrated at babalik sila para suporta ulit sa New People's Army. Kaya po namin ito ginagawa because ayaw na naming bumalik ang CPP, NPA, NDF sa Talaingo, Davao del Norte. Yun lang po. Dato Andigaw? Ako ang gid sir nga gusto na ako nga ipadayong yun nga kasuwang gid si Castro. Dapat kami nga nag-ani sa Manila, dili kami muuli sa Talaingon kung dili mawala si Castro. Awayong gid namong tinuod sir. Kay mao nang nakapasakit sa amo sa tribo. Kami nakatuo ka sir nga na nagsugo sa amo. Kami lang nga ang kinaiya namo kung dili pa Bisaya si Castro, wala pa lang puyo di sa
Manila. Pangayawang din namo. Kung dito lang sa Talaingod, dukay lang gina. Niya karon kay dili naman sa Manila, unsa igiraw na lang natin sa ipakulong. Mo na ang alikuan yun sa amo ang inanakit sa among dugan, labi na kay dagan nang nga namatay sa amo ang gumikan sa ilang sige pang-recruit sa mga bata niya karon kung wala namo nasakpan ang amo ang mga bata ambot lang asa na daon may lang kay naibalaan namo nasakpan namo di ang naa sa Cebu nakuha pud namo kay naay nag uli nga mga bata nga naami sa Cebu Okay. nga di alakaan yun sa kuan kanang WD sa Talaingod ang mga bata nga nakuha Opo. namo. May pahabol lang si Dato Alan. Yes. May pahabol lang po ako, no? Panawagan po ako ng in behalf of Atamanobo Tribe, Atamanobo Tribal Council of Elders and Leaders. So in behalf sa aming tribo ng Atamanobo ng Talaingod, gusto po namin, no? At ipaalam sa sambayanan na wala po nag-udyok sa amin na bakit nakapunta kami dito sa House of Representatives. Kami po ang yung tawag, nag-instruct po yung IPS head namin sa Bae Pilar Ilibayaw na puntahan ninyo, kasuhan natin si Franz Castro. Bakit hanggang ngayon ilang taon na walang movement yung kaso niya. So yun po ang instruction po sa amin ng IPS leader namin, yung tribal chieftain namin, Bae Pilar Ilibayaw, na bakit kami nandito. At hindi yan totoo nga sabi po ni Castro, may tao nga nagbitbit sa amin dito. Bakit nakapunta kami dito sa House of Representatives. So, yun ang totoo. Kami lang po, kasi may instruction po yung IPS head namin at saka yung municipal tribal chieftain namin in person of Bae Pilar Ilibayaw. Bakit kami nandito sa Manila ngayon? At nagsampa kami ng kaso. Yun po ang nadesisyonan po ng lahat ng tribo. Para malinawan ng lahat, wala pong nag-udyok sa amin na kasuhan si Castro. Kasi para makamit namin ang hustisya, para matingnan natin kung ano talaga ang desisyon. Kung mayroon bang government na tulong sa IP, yun po, pag may ma-actionan na ito, sir, parang ma-feel na namin na mayroon palang government na totoong nagtulong ng IP, particular sa Mindanao po. Salamat po. Maraming salamat, Dato Alan. Si Attorney Torion, sir, last message. Sir, naka-mute po kayo, Dean. Ayan. Yes, go ahead. Loud and clear. Yes, it is an repeated phrase that public office is a public trust. Dapat sana po ay ma-remember po at matandaan ng ating mga kongresista, members of the House of Representatives na nasa pwesto po kayo kasi po yung publiko ay may trust po sa inyo. Pero wag po nating kalimutan na sana it is the policy of the state, no, to promote high ethics in government, and that public officers and officials shall at all times be accountable to the people. So since one of your members has committed a crime and the regional trial court nag-guilty na siya, found guilty na siya. So since all public employees are accountable to the people, the ball is on your hands na, no, to act on it. Kasi hindi na nakapaghintay ang mga members po ng IP na kayo ang mag-action doon sa conviction na nangyari. Wala naman kayo action. Sila na po ang nag-file ng kaso. So it is already in your hands to show to the people whether or not
public office is really a public trust. Whether or not the trust reposed upon you is really due to you because something has to be done in this case. A legal anomaly is happening, and therefore it is already in your hands to correct this. Sana po maaksyonan kaagad itong complaint po ng mga Atamanobo ng Talaingod kasi sila po ay nagmamasid at sila po ang kanilang hiling ay maaksyonan agad nito. Ito para po ang hustisya ay makamit po nila. Maraming salamat po. Yan, maraming salamat si Attorney Israelito Torion, Legal Counsel po ng Tamanumbo Tribe ng Talaingod, Davao del Norte. Nakasama din natin live dito sa studio ang IEP leaders na sina Dato Alan Causing at Dato Andigao Agay at kasama rin si Arian Jane Camarikit Ramos, Presidente ng Kalinaw, Southeastern Mindanao.